Magandang araw po sa ating po mga kaibigan, sa mga dinisin. Ako po si Joel Alice ng HR, Learning and Development Specialist. At nandito po tayo ngayon para magbigay sa inyo ng inspirasyon upang magamit po natin habang tayo ngayon ay maharap sa isang panibagong pagsubok ng ating buhay o pagsubok ng ating bansa. Yun nga po yung COVID-19. Pinamagatan ko po yung ating po message ngayon na toughness and purpose. Para ho sa akin, ito ang dalawang bagay na kailangan natin para labanan ang COVID-19. At naniniwala po ako na ang mga taga-Mondinisin po ay sadyang matatag. Ang mga taga-Mondinisin po ay sadyang hindi po mapayag na tayo ay matatalo sa laban. Mga kaibigan, mga kapatid, naniniwala po ako na sa panahon ngayon kailangan natin maging matatag. Kasi hindi lang ito laban natin personal. Ito ay laban natin kasama natin ang ating pamilya. Ito ay laban natin kasama natin ang buong bansa. Kaya wag na wag po tayong papaya na lalamunin at magpapatalo tayo sa problema ito. Bilang mamamayan ng bansang Pilipino, ipakita ko natin ang pagiging Pilipino natin. Ang Pilipino ay sadyang nakatapos sa tubo ng pananaw. Ang mga Pilipino ay sadyang masayahin. Hindi tayo sumusuko sa laban. Ang dami na natin pinagdaanan sa bayan ito. Ang dami na natin pinagdaanan ang bagyo ng buhay. Ngayon ba tayo susuko? Kaya sa pagpapatuloy, pag-uusapan mo natin ang dalawang bagay na pwede natin ilaban o ipangontra natin sa COVID-19. Sense of toughness and sense of purpose. Ang dalawang bagay na ito ay siyang maging guide ho natin upang sa pagharap natin sa problemang ito ay masisigurado natin tayo ay mananalo. Naniniwala po ako sa kakayanan ng mga taga-Mondinisin. Naniniwala po ako sa kakayanan ng mga Pilipino. Tayo po ay sadyang matatag. Tayo po ay sadyang may kakayanang humarap sa kahit anong problema na ating kinakaharap. Pag-usapan ho natin, number one is sense of toughness. Is the ability to deal with hardship or to cope in different situations. Meron kang kakayanan na harapin ang isang bagay o isang sitwasyon na napakahirap. Taaso ang kamay ng mga nanay dito na nakikinig sa akin ngayon. Kayo hong mga nanay, bago ho kayo naging nanay, siyam na buwan ho ninyong binibit at inyong anak sa inyong sinapupunan. Bago ho kayo tumating sa ganyang edad, sa ganyang estado ng inyong buhay, ilang bill ng kuryente ang kaya niyong bayaran, ilang bagyo ang inyong sinubong makapasok lang sa Mondinisin, ilang sakit ang inyong dinaanan at kayo ay napagaling. Yun po ang ating kakayanan. Meron po tayong sense of toughness. Alam niyo po, ang buhay ay talaga namang sadyang mahirap. Life isn't supposed to be linear. It's not supposed to be a flat line of happiness and forever smiles. Life is ever evolving and changing. It is a constant surge of ups and downs and of twists and turns. Life is never meant to be easy. Alam niyo po, ang buhay ay sadyang mahirap. Alam mo natin yan. Alam ng bawat isa yan. Mahirap mag-apply sa trabaho. Mahirap ang magtrabaho. Mahirap ang magkapamilya. Alam natin yan. Even the Bible. Sabi ng Bible in John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. Because in this world, you will have trouble. Alam ho ng Diyos, regardless of our religions, regardless of our belief, alam natin na ang buhay ay sadyang mahirap. Sabi ho dito, life is a journey, an uphill battle, a steady climb and never-ending walk across different soils. Life is filled with surprises, filled with agony that one day will turn into healing. Life is full of hardships, tragedies, and celebrations of sad days. Number two is sense of purpose. The reason for which something is done or created or for which something exists. Alala ko yung lesson ng CCF one time. Ang kanilang title ng kanilang mensahe, Live with the right purpose. Alam niyo ba minsan, bakit may mga tao nag-resign sa kanilang trabaho? Bakit may mga tao sumusuko sa buhay?
dahil nakikita na nila parang nawawala na sila ng purpose. The moment na maramdaman mo na parang wala ka ng halaga, parang hindi ka na important, nawawala na ang sense of purpose. Maraming mga tao kung bumili. Kaya maraming nagpapakawan. Why? They lose their sense of purpose. The mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for. This is not about staying alive. Hindi lang ito para mabuhay tayo. Hindi ito pahabaan ng buhay, mga kaibigan. Nakasama ko sa trabaho. Hindi ito pahabaan ng buhay. But the value of life. The value of your existence. Bakit ba tayo narito? Kaya sumasaludo ako. Sumasaludo ako sa mga kaibigan natin na nagtatrabaho ng ating skeletal force na despite sa ganitong pangyayari sa ating sitwasyon ngayon, you have that courage para pumasok for a noble purpose, para mag-produce, para mapakain ang ating mga kababayang Pilipino sapagkat kulang ang supply ng pagkain. Sapagkat kapag tumagal pa ang quarantine period na ito, mas magkukulang pa ng pagkain, mas lalo tayo namumblema. Sumasaludo po sa inyo. Maraming salamat sa pagpapakita mo natin ng tapang, sa pagpapakita mo natin ng sipag, ng steadfastness. And alam mo yung purpose mo. We are not here to just live, eat up all the resources of this world and enjoy. Naalala ko yung aspiration ng communism. We aspire to improve the well-being of people on the planet and create sustainable solution for food security. This is how we define it. We want to provide food for the next generations. Hindi lang tayo nabubuhay para sa ating sarili. Iniisip natin ang ating pamilya, yung anak ng ating anak, yung kanilang magiging anak sa next generations. Activity without purpose is the drain of your life. Madidrain ka. Without knowing your purpose, kung nagtatrabaho ka lang just for yourselves alone, kung nagtatrabaho ka lang just for money, hindi magtatagal mapapagod ka. Hindi magtatagal mapapagod at mapapagod ka. Why? Kasi wala kang malalim na dahilan of why you are working. Nakakatawa nga yung iba kasi tingnan mo, pag tinanong mo sila, pare, bakit ka nagtatrabaho? Para makakain. Eh, bakit gusto mong kumain? Para lumakas. Bakit kailangan mo lumakas? Para magtrabaho. Bakit ka nagtrabaho? Para makakain. Bakit ka kailangan kumain? Para lumakas. Para makapagtrabaho. Para makakain. Para lumakas. Para makapagtrabaho. There is something more to that. There is something more. Nandyan ang pamilya mo. Nandyan ang mga mahal mo sa buhay. Nandyan ang Diyos. Regardless of your belief, let me suggest, look for a more meaningful reason why you are. Sense of purpose. Again, mga kaibigan, mga taga-pag-ibising, kasama niyo sa pagkawa, this is not just about surviving. This is about value. This is about meaning. This is about ano yung value natin sa puso? Ano yung value natin sa buhay? Ano yung impact natin sa society? Why we are here. Once again, nagpapasalamat ako. Nakikita ko ang puso ng mga kaibigan natin. Nakikita ko ang puso ng ating mga kapwa-empleyado. Why they are working. It's not just about money. It's something else. Mas malalim ba ito? Again, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. I hope and pray na ang lesson natin sa umagang ito ay nakapagdala ng inspirasyon, nakapagdala ng pag-asa sa inyo. Inaasahan ko na sa mga susunod pang mga araw ay magiging matibay tayo at mas magiging meaningful pa ang reason why we are. Maraming salamat.